Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magkwentuhan. Quick update lamang sa injury ni Anthony Edwards. Ayon kay Shams ng ESPN ay inaasahan na out ang star ng Timberwolves sa first two games ng series sila laban sa San Antonio Spurs. Subalit nag-umpisa na siyang mag-workout noong Sabado at Linggo at inaasahan na magaganap ang kanyang pagbabalik sa Game 3 o kaya naman sa Game 4 na gaganapin naman sa home court ng Minnesota Timberwolves. So ayun nga po mga kaibigan, at least ay maganda ang progress ng pagaling ng injury ni Anthony Edwards. Habang pahayag naman ni Jaden McDaniels ay sinabihan niya umano si Edwards na sila muna ang bahala habang nagpapagaling pa ito. At tinupad naman niya ito sa series laban sa Denver Nuggets. Impresibong performance ang pinakita niya mga kaibigan. Makikita lang nga natin kung magagawa niya pa din ba ito laban kay Victor Wembanyama at sa San Antonio Spurs. Ano ba masasabi niyo tungkol dito? Ngayon ay tumungo naman tayo sa Game 7 matchup ng number 1 seed Detroit Pistons at 8 seed Orlando Magic. Out pa din nga para sa Magic si Franz Wagner. Naging dikit ang first half. Binubuhat nga ni Paolo Banchero ang Orlando Magic, scoring 23 points with 5 rebounds sa first 2 quarters. Subalit nalagay nga sa foul trouble si Desmond Bane at hindi doon makapagbuelo ng kanyang depensa at nag-take advantage naman dito si Cade Cunningham na gumawa din kagad ng 15 points and 9 assists sa first half at sinamahan pa yan ng 19 points si Tobias Harris. Gumawa ng run sa dulo ng quarter ang Pistons dahilan sa kanilang 11-point halftime lead. Nagtamo din ng ankle injury si Jalen Suggs mga kaibigan dahil sa play na ito. Sa second half naman ay all Pistons na nga ito mga kaibigan. Bukod kay Paolo Banchero ay wala na ngang gumagawa para sa Magic team na ito. Hanggang sa 11 points ay naging 15 points, 20 points at lumobo lang nga ng lumobo ang kalamangan ng Pistons hanggang sa tuluyan ng tinapos ng Detroit Pistons ang season ng Orlando Magic sa score na 116-94. 32 points and 12 assists si Cade Cunningham to lead the way. 30 points, 9 rebounds si Tobias Harris. 15 points, 15 rebounds si Jalen Duren at 16 points and 5 rebounds man si Dennis Jenkins. Sa Magic naman ay kinapos nga ang 38 points, 9 rebounds and 6 assist performance si Paolo Banchero. So ayun nga po mga kaibigan, nag-choke ang Orlando Magic ng kanilang 3-1 lead sa series na ito at nakumpleto naman ang Pistons ng 3-1 comeback. Obviously naging factor ang pagkawala ni Franz Wagner sa lineup dahil sa injury. Subalit nakakapanghinayang nga ito ng sobra para sa Magic, lalo na't hawak na nga nila ang 24-point lead sa third quarter ng Game 6 at umiskor lamang sila ng 8 points sa fourth quarter on 1 of 20 shooting sa field upang mag-choke. Malaking missed opportunity nga para sa Magic ito mga kaibigan. Habang sa Detroit Pistons naman ay ito nga ang kanilang unang pagkakataon na umabante sa second round ng playoffs matapos ang mahigit 2 dekada. Kaya naman historic day din nga ito para sa kanila. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito?